as the chairperson of this committee on environment. I hereby declare this committee hearing into order. Good afternoon po sa Intiro na Yadinian. I would like to acknowledge po the presence of my colleagues who are also the committee members, also the members of this committee, si Honorable Leonita Guelas, and si Honorable Jer Gordola. Good afternoon po. Nan syempre po ang ato mahiguson po na department head sa Menro, si Ma'am Kelly Tabi. Good afternoon, Ma'am Kelly. Thank you po sa pirmi paghatag sa amo sa oras. So for today po ang agenda po nato, yadi rin po ang ato mahiguson man din Tabi na representative po from the mayor's office, si Sir Excel Zuniga Tabi. Good afternoon po. So for today's hearing, we have 3 items po under our agenda. 2 po may pantulo and sa certified urgent po ni Mayor. Siguro unahin na lang po natin muna yung certified urgent since urgent man siya. An sa ano po? An sa balik bote program Tabi. Opo. So, mayon po kami na-receive. Mayon po kami na-receive na urgent measure from the Mayor's Office, sir, entitled Resolution Authorizing the Municipal Mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to enter into and sign a Memorandum of Agreement with the Bicol Bottles and Packaging Depot, or BBDP, Packaging Supplies Trading for the implementation of the Balik Bote Program, a glass buying station project in the municipality of Bulan, Sorsogon. However po, as of late, mayroon po kaming changes na hinihimo sa regular sessions po namo with regard to measures that have been certified urgent by the local chief executive. So, nire-request po namo kunta every time na may certified urgent, may maipadara po sana na representative and LCE para po ma-explain an measure kay mandato bagasan local government code is for us to simply suspend the rules on the 3 separate day reading rules po sa ordinance making. It doesn't require us to automatically pass po yung mga nire-request ni Mayor. So, for purposes of clarity and para po ma-inform din po kami kung ano po ang mga kaipuhan, kung kay urgent po siya, nagre-request po kami kunta sa proponent or resource persons po na maka-explain. So, at that time po, when this was referred and was tackled during the regular session, wala po na nagkadina na representative from the mayor's office. That's why this measure was referred to, this along with other measures, certified urgent measures, were referred to the appropriate committees. So, initabi na refer po sa ako. So, basi pwede niyo po kami mahatagan sa information or clarification kung para diin po ini na balik bote program po ni na gusto po pasukin ni Mayor. Sige po, Ma'am Kelly, pwede din po. Good afternoon po sa lahat. Pasensya na may ubo po ako. Ito po letter po ni Mayor, requesting po para sa authority, ay nagsimula po sa aming opisina. So kami po nag-request kay Mayor na magkaroon po sana tayo ng MOA sa isang pribadong kumpanya po na nakabase sa Camarines Sur. Ito po ang Bicol Bottles and Packaging Depot. Ito po ang kumpanya na bumibili po ng mga bote na karaniwan po hindi po binibili ng junk shops po.
So ito po ay suporta din po sa programa po na ating pamahalaan na Circular Economy na kung saan ang mga basura po natin ay kailangang pakilabangan, paulit-ulit na mapakilabangan siya. So ang mangyayari po dito sa atin, kung tayo po ay papasok po sa MOA with VVDP, sila po ay pupunta po dito sa atin para po dinhin ang ating mga bote na hindi po nabibili ng mga junk shops po na meron tayo. Pero, food grade lang po na bote. Halimbawa, garapon na hindi po binibili dito sa atin, yung mga bote po ng gamot, yan, bote ng inumin, basta po hindi po karaniwang binibili ng local junk shops po natin, doon po sila pumapasok. Buo man po ang bote o hindi, buo siya. So, buruka man siya or buo, babahanon po nila, basta po food grade siya. So, ang mangyayari po dito, sila pong pupunta, hindi tayo ang magdadala sa kanila sa Kamsur. Sila ang pupunta, bibilhin po nila yung transparent sa halagang 1 peso po ata o hindi akong kakamali. 150. Yeah. And 50 centimos naman per kilo nung color. Yeah, orange, brown, or green. So yun po ang pinaka-maikli lamang po ng MOA po na to. Kulay na puti. Apo, yung po DBDP ay may MOA na rin po sa iba pang LGUs sa Bicol Region. Like Lidmanan, sila po ay nag-present during our Environment Summit, Bicol Regional Environmental Summit, na in-sponsoran po ng ELB Region 5. So isa po sila sa nag-present, and nakita po natin na makatutulong po sila sa atin, lalo na po sa MRF natin, nakatambak lamang po ang mga bote. And isa rin po ito opportunity sa atin, kesa po na bumili tayo ng pulverizer, nagastos tayo ng kuryente, o iba pa, manpower, ibenta na lang po natin. Pag-aaralan po natin. Baka mamaya, naman natin, after po natin na ibenta, etong mga pwede nilang bilhin, naman po natin, ano pa ba ang natitira natin mga bote. And saka tayo mag-decide kung kailangan pa ba natin ng pulverizer. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi muna tayo bumibili ng pulverizer. Kasi baka nga may dumating na company na bumili rin. O, kahit lately halaga po yan, at least po, may kapalit po na pera and hindi tayo gagastos. Sira po ang mabakal, Ma'am Kelly. Sila po ang pupunta dito, schedule lang po kung kailan sila pupunta. Every last Friday of the month. Ako, pero depende pa rin po yun kasi kung hindi pa po natin kaya yung volume, baka maluhi rin po sila. Okay. Ano, biyahe. Ma'am Kelly, Yes. ang sa mga barangay, ang mga bote na ang magiging proseso? Opo, dito po, nakasaan din po, natutulungan natin po sila na ipakalat po ito. Pero po, nauna na po kaya ito maipasa, pero nakikiusap sana si BBDP na sa isang lugar lang po gawin ang collection. Kasi kung sila pang pupunta sa mga barangay po, Okay. masyado po Puro silang barangay. mamamahalan, pati ang oras po nila. So, siguro po after nito, nagawa rin po kami ng paano siya sa MRF na lang po siguro natin or another naman po. Kasi pag Parang sa ganun. MRF, maghahalo-halo ang So, Ma'am Kelly, Apo. tama po ba ang pag-appreciate ko sa nature or arrangement po with the entity po that we are entering into a contract with? Bali po, pupunta po sila dito para bumili ng mga po nila, ang mga bote, bote. plastic Yes po. bottles. So, willing po kita kasi syempre part po sa Green Initiative natin na ma-dispose din ang mga
dispose properly ang mga plastic bottles. Tama po. Ganun lang Hindi kasi. po plastic bottles. Glass. Sir Glass Chair. bottles. Yes po. Okay. Yes. Halimbawa, ako sa baryo, madaron ako puti. Siyempre, monthly. Sino mabait sa ako? Yes po, yan po ang nauna na po kasi ito na ano, pero yun ang pinapakiusap po ni BBDP na kung sana maayos na lang po, na isahan na lang. Opo. Pasensya na po, nauna ko siyang naipasa. Okay Na lang po. ano, pero doon lang po dumating yung ganung ano. Kasi sa ngayon, tayo po ang nagpo-kolekta. So kung ano yung nakukolekta natin, naiipon po sa ating MRF. Pero yun nga po, kasi kung ikakalat po natin, syempre yung mga tao sa barangay, baka mag-ano rin po, mag-ipon din. Tapos, sino ang bibili? Yan po ang katanungan. Maupo. Baka po, pwede rin umano na pumasok din tayo sa isang, hindi ko po alam kung anong leisure din po na tayo ang bibili. Pwede. Sa mas murang halaga. Ma'am Kelly, Baka- ang meron po bang existing system in place na collection kita sa mga glass bottles from different barangays? Opo, sa ngayon po, lahat po ng nasa poblasyon, sa greenways po ang punta. Lahat naman po na outside, 49 barangays sa atin po sa MRF. So with this in place, pag napadagos po intiro na po na makakollect na to, babagsak na po nato sa kanila. Sa ngayon po, Mauan lahat vision. po ng 49 barangay sa atin po ang bagsak sa MRF. Ngayon, yung mga naipon na po natin, wala na po natin ibenta yun. Opo. Yung Ngayon, pag-collect po natin sa mga different barangays, hindi naman po natin binabayaran po, no? Wala po. Kino-collect lang natin as part Yes of po. waste management Yes system. po. And lahat po ng recyclables na nakukuha natin sa ngayon, binibenta po natin sa junk shop, yung pwedeng ibenta, and yung kita po natin, binabalik po natin sa treasury office po natin. Bilang bahagi ng kita ng LGU. Kasi that goes to my next question, Ma'am Kelly, na of course this entails LGU profiting from glass bottles. Kung yung next question ko dapat po is kung saan po mapupunta yung fund. Is it safe to assume po na sa treasury office po siya mapupunta? Yes po, noon po namin dinadala after po magbenta. Pero yun nga po, mas nailan din po na maayos din po yung sistema kasi wala po tayo doon, official na basta binabalik lang po namin sa treasury ang pera na napadbilhan po namin. Kasi baka pwede po kita makahimo sa ordinance na na magiging parallel po ang application with the MOA na maybe we could designate a special fund po para sa mga initiatives pa po sa Menro. Kasi para umiikot lang po yung buong system sa environment. Anyway, just a suggestion man po. Yes, Honorable J.R. Gardola. Ma'am Kelly, may question lang po ako. Ini po na sa pricing po, sa 150 per kilo, tama po? Per kilo sa mga non-colored bottles, tapos 50 cents per kilo sa mga colored bottles. So, ini po na price na nagkamapusan price na ini is yato po na company na po mismo na mabakal. Yes po, sila po, pare-pareho sa lahat. Rate po talaga nila ini. Yes po. Sorry na lobat. So, walang po, Ma'am Kelly. So, yan din po na presyo, maliwanag po na hali po mismo ini sa company na makimowa po sa munisipyo ta. So, ini po na MOA is ang covered sa ni buong bulan. Tama po. So, ang company sa BBDP, tama po, Opo. is mauan mabakal sa mga colored bottles, non-colored bottles, didi sa ato munisipyo. So, diri po kaintraan, kunyari, ito po na hinapot ni former Councilor Excel, na kung halimbawa ako ngayaan residente sa sarot na barangay, tapos may natipon na ako ng mga bote, diri,
anihimuon ko is itatapok ko siya sa MRF, tama po? So, ang garbage collector taan ma-collect sa to, tapos is-segregate na ito, titipunon sa, MRF po natin. apo. So, ang nakabutang po sa BOA is every last Friday of the month, makani po ang BBDP para pick up po niya to, tapos babayadan po ito ng mga na-collect, tama po? Ang mangyayari po sa ngayon, tayo po ang sa atin po mapupunta yung kita Apo. sa MRF po natin. So, sa munisipyo. luwas na po an sa residente. Opo. Dire na po ka-intra. Hindi sa na po. MOA tatama. Sa ngayon po, yes po. Mr. Chair, Yes, wala po Honorable. magiging share ang barangay. Sa nakikita ko po, baka po magkaroon nila halimbawa, Opo, kasi, si ma'am, barangay, sorry po. Ma'am Kelly, kasi di ba ang barangay po magkakamay yun sin weekly community service, monthly. So talagang grabe po ang bote talaga sa mga MRF, nakaseparate man po yun. So nano po so na ang mangyayari, daghanon kasi ang nakokolekta din ng barangay eh. So nano ang mangyayari sa collection, wala ba magiging share ang barangay? Opo, nakikita ko po na mukhang ganito na lang po siguro ang mangyayari. Sa ngayon, sa munisipyo lang po muna, MRF, kung ano po yung dumating sa MRF, yun po ang makikita po ng munisipyo natin. Kung nilagay po nila sa MRF at pinahakot po sa amin, sa munisipyo na po yan. Pero kung halimbawa po si barangay, gusto rin po niya makipag-MOA, sa DBDP, yun lang po natin yung possibility. Na makipag-MOA din siya and kung anong assistance na lang siguro may itutulong or pagdating ng panahon na po na yun, baka mabago naman po ang so yun po siguro ang Paano kung isang establishment, yung malaking establishmento sa barangay, di ba po? Pares na yan yung San Miguel. Tapos pwede rin yung makipagmuwa. Ay, hindi po. Mr. Chair po. Sige po. With regards po sa bote in San Miguel po, dire po yun impapabakal Hindi, po lang, talaga. in Example, example, example. Example lang, okay po. Kasi malalaki naman ng mga tindahan sa mga buro barangay. Yes, I think naman Wait. the businesses have the right naman to enter into any contracts that they want. And inilang po, initiative ban lang po sa munisipyo since may current and in place naman kita sa system sa collection. So I think ang purpose man po ni Ma'am Kelly, para man may makukuha din kita na kapalit baga sa pag-collect nato. Ako po Ma'am Kelly, I am inclined po sa paghimo sa ordinansa na mag-create sa special fund para po para naimod talaga nato kung saan mapupunta yung magiging profit po nitong initiative that we are entering into. Would you be amenable to that, Ma'am Kelly? Yes po, Mr. Chair. Baka po isama na natin lahat ng pwede pa natin maging revenue. Opo. Kasi nagpasa rin po kami ng propose sa pag-revise po ng revenue code natin. Okay po. Mas nailang po kung naisama yun. Parang trust fund po, Mr. Trust Chair. fund. Trust fund, pwede ka maghimo sa ordinance na any proceeds that will come from this initiative will be part of this fund na kung ano man ang mga projects and programs pa sa Menro. Mr. Chair, Yes po. I may add lang po. Yes po, ma'am. Maliban po kasi sa kita na maliit lang po yun Maliit actually. lang po. Super liit lang po yun. Opo. Pero ang nakikita ko po na mas malaki sa atin is mababawasan po tayo ng space sa MRF. Tama. Yan, okay. And then, kung magkaroon tayo ng sanitary landfill din po, yung lifespan ng SNF natin tatagal. Kasi imagine po yung mga bote, talagang malalaki rin po yan. Tsaka malaking tulong sa mga barangay yan kasi Opo. malaking may mga basura kahit saan ang bote. Yes po. Kung titilan po natin ang kita, napakaliit lang naman po talaga yan. Opo. Added bonus na lang po siya na may Yes, kita. yes po. Maalis lang po sa MRF natin. Ini po, Ma'am Kelly, na MOA, wala po kasi ako nakikitang duration po niya. Ano po ba itong Hanggang kailan po? hanggang kailan po ang MOA? Yun din po ang ang wala po talaga dito. Okay lang po
Mr. Chair, Yes po. na makipag, ano na lang po uli ako sa... Coordinate na lang po yes kayo. po, Sige po. para maayos po yung ano, talaga. Pasensya na po at... No problem po, Ma'am Kelly. May iba po ba na bungto dito sa to probinsya na nag-MOA na with them po? I think po, bulusan ang Bulusan. una. Okay. Opo. And lahat naman po kami na Enros ay gusto po talaga na maano ito. Okay. And nagbabalak na po kami na buong probinsya na lang isahang hapon para kung hindi man namin manit ang volume sa isang tanggahan, May may iba iba pa naman po po. LGU para monthly po talaga ang collection. If I may ask, Ma'am Kelly, how did we get in contact with what do you call this? BDDP. BDDP. BBDP. How did we get in contact with them po? Nagpasan po sila noon sa aming environmental summit. And pinasan po nila and Environmental summit po, which you po. attended to Yes representing po. the LGU. Regional environmental summit last year. Isa po sila sa mga company na nag-present. Nag-offer po ng tulong sa mga LGU po talaga pagdating sa solid waste management. So, very obvious naman po, no? I'd like to take this opportunity to commend Ma'am Kelly po sa wala pong sawang Yes. pagpasiguro na ang munisipyo po natin always on top of our green initiatives. Salamat po, Ma'am Kelly. Thank you din po. Mr. Chair, Yes po, sir. sa individual ako, halimbawa, sabi mo 150-50 ha. Kung ako mamakal ako Sige po. sa baryo, Okay. ang 150 himo ko na piso para may 50 man ako. Okay po. Halimbawa, makatipon ako, ikato ko sa imo. So, ang mabayad son, LGU. LGU. Hindi na. Ay, okay lang po. Sige po. Hanggat wala po tayo official guidelines, hindi po tayo makakapag-implement po niyan. Sa ngayon po, kung ito po, doon lang po muna tayo sa ano yung makukolekta po Samuha muna namin. tayo. Kung ano po yung makukolekta po na LGU natin, Sa LGU. gamit ang ating truck, and then mapunta sa MRF. Kung meron pong mga ganyan, another MOA. Pero kung doon mismo sa private or sa barangay, pero depende pa rin po yan sa DDDP kung kakayanin po nila. Pero andito tayo, LGU, na tutulong tayo paano po magawa po yan. Na lahat po ay Kasi, Mr. Chair, pag meron tayong trust fund, pwede tayong magpitikas. Di ba? Kung bibili tayo. Total isusulit naman yung pitikas. May pitikas lang para sa mga individual na, siyempre, pag naaraman din sa mga sa baryo, talagang ang kada individual, matipon man yun. Mga Eh, sayang sina 150 ng 50. Ako, nagtipon ako, mga gin, mga kwa. Andi binakal, ititipon ko. Sa junk shop, kasi mabakal ang mga pundador, ang mga kwansang pundador, intiro din bakal. So, titipunon ko yon. So, ang iba, di na sun ihatag dito sa mga basurahan, sa mga basurero. Correct. Kaya siyempre, Aram may na- aram na. mapakan. Kaya ang punto ko lang, pagkatapos ng MOA, halimbawa kung may inamuwa ta, dapat maikwantan individual na makahanap buhay ba yun. Mao po na-bring up ko kanina na pwede kita makahimo sa ordinance na makapag-provide sa system po na incentivized waste disposal po of glass bottles sa mga barangay. Pero naisip ko po na possible problem po niyan. Let's say we make it into an ordinance. So maobliga na po ang LGU na kapag may nag-deliver po san glass bottles, mabakal kita. What if lang po mangyari yung possibility na ma-terminate po ang MOA natin with BBDP? Wala nang mabakal. Wala nang mabakal. So kita na ang we suddenly find ourselves in the business of purchasing LGU na. glass bottles. So, dapat So, maglaan pondo ang LGU. Opo. Ako, Mr. Chair, tabi. Dapat Thank may you. Ako, I agree with Ma'am Kelly kasi mahali na sa ato ang burden na mag-purchase pa kita sin pulverizer. Mahal din po na machinery yon.
na ang munisipyo pa ang magastos para pang dito sa machinery, para didi sa mga bote na dire ining babakal. So mahali na sa ato ang gagastoson ta dito. Instead, makita pa ang munisipyo ta na magagamit sa Menro sa iba-iba nila na programa. Po. Mali. Tama po, Ma'am Kylie, di ba? So, ako, motion na kunta ko for approval. Pero, may deliberation pa man po si, Ann sa ato, Chairman sa Environment. So, mamal lang tayo, Mr. Chair. Ang gusto ko lang is mahali ang burden na magastos pa kita para sa pulverizer dito sa mga bote na diri na babakal. At least, didi, may company na makimowa sa ato na mabakal na sin mga bote na diri imbabakal sin junk shops. So, wala na itagagastoson. Makita pa ang munisipyo. Mr. Chair. Yes po, Ma'am Kelly. Although po, ang bibilhin lamang po muna nila ay yung mga food grade lang po. So, pag nagawa na po natin, titilan pa rin po natin kung may matitira pa po mga glass bottles na hindi nabibenta o nabibili po nila. So, Apo. pwede pa po yan tumabakal. Yung po hindi po nila pwede bilhin, mag-aantay naman po tayo na may company naman po na bumili ng mga natitira pang hindi pa nabibili. So, At the yun same po. time, mababawasan kita sin space. Yes po. Di ba, Ma'am Kelly? Opo. Eh, aram ko, tagahano na yun eh. Opo. Opo. Yun ang mas pinaka po, mahalaga. Anyway, Ma'am Kelly, I think in support naman po yung committee. We can siguro move for the approval of this on the committee level. Subject na lang po sa, sabi niyo po magko-coordinate Yung po kayo duration. sa BBDP. So by next week, pag napa-approve po namin yung committee report, kung available na po yung panibag-o na MOA, since naka-certified urgent naman po siya, pwede natin po siyang ipa-approve na agad on second and third reading. Yes, Mr. Chair. Baka na lang po. So, Mr. Chair, Yes po, Sir Axel. sa Lunes ba, si Ma'am Kelly pwede pa pumunta rito for question out? Hindi na po. Hindi na. Approve Kung niyo gusto na. po ni Ma'am Kelly, Oo, pwede para- rin po. Pero para- since informed na rin naman po kami, pwede na kami ang mag-sponsor. Maki-deliberate. Kasi Deliberate ma'am, po. kasi Mr. Chair, ang mga iba na baga na konsel na diri aram Opo. na kuambaga na na-react na. Na-react. Kaya kaipuhan man gihapon agad Yes, yes. para Mas mayad. mapast-track ini, para mapast-track an for approval. Pinaka-ideal po talaga kung makapag-attend po ang mga involved departments. Pero alam ko, busy po grabe po ang schedule ni Ma'am Kelly. But if you can po, mas mayad po kung Hindi maka-attend. po. Opo. So, So Mr. with that Chair, being said, any motion, Tabi? motion for approval po under the committee level. Tabi. Second motion. Pursuant to the motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Leonito Guelas, the certified urgent measure, proposed resolution number 2026031 is hereby approved at the committee level. Thank you po. Next item po on our agenda, initabi number 1, proposed ordinance number 04-2026, an ordinance institutionalizing the observance of Earth Hour in Bulan, Sorsogon on the last Saturday of March every year starting at 8:30 in the evening. So, ini po na ordinance is basically ini-institutionalize lang po yung pag-implement nato sa Earth Hour. Alam ko po, every year naman po nagkakamayon kita sa executive order. So, para lang po hindi kita pa ulit-ulit, we can, kumbaga, immortalize na nato siya through an ordinance. Although, didi po sa hinimo ko po na draft ordinance, mayon pa po akong gustong mga idagdag, kaya nagpagahoy po ako ng committee hearing. Didi po kasi sa section 4, it's vague po, nakalabutang lang na the municipal government shall take the lead in observing such event. Wala ka po. Oh. Tito Janet, walang copy yung mga Wala. resource persons. Wala rin na po. Sige po, may piniprint po niya. Pati yung isa po. Sorry po. Sige, ipapaprint po ako niyan.
But for now po, basahin ko na lang po ha. Section 4 po provides institutionalizing the observance of Earth Hour in Bulan, Sorsogon. It says po na the observance of Earth Hour in Bulan, Sorsogon on the last Saturday of the month of March every year, which is yun naman po talaga ang annual na globally recognized Earth Hour. Starting 8:30 in the evening is hereby institutionalized so that henceforth the municipal government shall take the lead in observing such event. Ganun lang po ka-vague yung mandato sa ordinance. So I would like to mas may pupunta kung medyo mas may specific. Ang implementing office po, ibutang ko na lang po Ma'am Kelly, Menro po. Would you like po Ma'am Kelly na magbutang pakita sa specific programs po, or does the ordinance leave it to the Menro to spearhead na lang po ang any activities? Mas nailang po, Opo. Mr. Chair. Sige po. Yung purpose lang naman po ng ordinance is para kita po ang nagli-lead sa example sa buong tuta. So I know 8:30 in the evening, yung Earth Hour naman talaga sa munisipyo, medyo hindi natin ma-implement, pero meron pa rin naman po na areas where we can like plaza or kung ano po na yes po. Except po yung mga basic necessary services po like RHU. Opo. So siguro ang Menro na lang po ang maghimusan kung okay lang tabi, Ma'am Kelly. Okay lang po. Ang implementing po. IRR. Opo. Yes, ma'am. Manay dagdag mga sa section mga rules and responsibilities sa mga opisina na involved in this Earth Hour. Ano po bang rules and responsibilities po ang pwede na ito Siyempre sa mga ang electrical, like for example, engineering, di ba? Tapos MDRMO. Pag may unsin minsan kasi nangyayari pag may Earth Hour, wala ang iba. Tapos bigla tinataas ang switch. If I may ask, Ma'am Kelly, sa mga nakaagi po na taon, ano po ang hinihimusan LGU? Para po sa kaalaman po natin, ito po, taon-taon po tayo, walang paltos. And ito po taon ay pang 18 na po natin. Lili, kung kailan po nagsimula ang Pilipinas, noon po tayo nagsimula mag-participate. Ang ginagawa po natin taon-taon, iba-iba, lalo na nung pandemic. So, may mga taon po na may mga programa tayo na isinasagawa sa mismong oras. Pero nung mga nakaraan po, para talagang makatipid tayo sa Kuryente. greenhouse gas emission natin, hinihitayan lamang po natin lahat. So, nagpapadala po kami ng sulat sa lahat po ng establishments, public and private. Nagbabayabay tayo sa kalsada para ma-remind ang mga tao a day before. And yung mismo araw, another bayabay. And then, pag mismo oras na po, iikot po kami. Minsan po katuwang namin ang Philippine National Police sa Serena. Yun po. And then, ang mga barangay secretary po, nagpapasa sa kanilang report tungkol sa GC ng mga sitwasyon sa kanilang lugar. At automatically po natin pinapasa yan sa ating pong provincial NRO. Sa GC naman po namin, nakasama ang EMB5. So yun po ang ating sa mga nakaraang taon. So, Ma'am Kelly, you mentioned PNP po. Nagpa-partner din po kami with PNP. Yes Sino po po. pong offices ang na-involve po sa Opo, dito po sa LGU po natin, pero alam naman na po nila, pero may ilang pa rin po na isama, yung mga electrician po natin. Ito po ay voluntary. Opo, voluntary siya. So, hindi po pwede patayin ni Soreco or i-brown out ni Soreco ang buong bulan kasi voluntary lang po siya. Pero sa atin po sa LGU, dahil ang support natin ay naandyan,
yung mga electrician po natin, talaga po alam na po nila na pansapit na 8:30, papatayin po nila yung mga street lights po natin, pati yung sa mga facilities po natin. Pero ito rin po ay hindi po total makabawas na lang po ng isang appliance natin o ilaw, tulong na po yan. Hindi po naman ibig sabihin na brown out as in total isa pa po, siyempre, yung TNT rin sa pagpapaalala na ingatan din ang ating mga bahay, properties, kasi baka mamaya, gamitin yung opportunity lang, mga may, alam na po natin, Bureau of Fire, pwede rin. na masama ang So yun po. Bureau of Fire din, kasi siyempre dapat alerto Hindi, din sa RRMO. tulong. Kasi ang iba baka gumamit ng alila or Pero ano So- po yung paalala natin? So, ang nakukuha ko po, Ma'am Kelly, halos intiro po possible na maging partner po, no? Yes po, lahat po. So, would it be lahat. better po kung may nakabutang sa ordinance na all department agencies are Isabay na lang siguro. mandated to assist the programs of the Menro pertaining to Kay Puhan. the Earth Hour? Kasi kung isa-specify po na to, base Another section na lang siguro. Kung municipal ordinance po ito at ang coverage po ay buong bulan, so hindi lang po siguro Puhan. i-specify na ang mga department. Yes. Lahat na po ng ng sector, lahat ng sa bagay, ibubutang Bulan naman po yan. nato ng implementing agency would be implementing office would be the Menro po. And no? ang Menro po ay maaaring humingi ng tulong sa Yeah. iba pang ahensya or opisina po ng Yun na lang po siguro sa iyo. Ang dissemination campaign po, information dissemination campaign, part na din po sa program po niya. Yes Of course. po. Kapadala pa po kayo ng letters pa po pala, no? Opo. Okay. Is there anything else, Ma'am Kelly, that you would like to include in the ordinance? Yun lang po, Mr. Chair, na maaari kami humingi ng tulong sa ibang opisina at ahensya na sa tingin namin ay makatutulong po sa Unfund amin. po, mga ngaipusin pondo. Dili sa Hindi na. Ang pondo po ay doon na po namin sa opisina po namin ina-charge. okay. Yung fund manggagaling na lang sa Opo, sa nakaano na po sa opisina namin. Okay. Usually po hindi naman po tayo gumagastos ng malaki. Opo. Opo. kayang-kaya na sa opisina ni Ma'am Kelly. Opo. So, ang lang naman po, ang changes lang naman po ay to specifically provide and state that the implementing office will be Menro and to provide somewhere in the ordinance po that would state that yung Menro po is empowered to ask assistance from other departments Opo. for the success of Mr. Chair, implementing and monitoring na lang Yeah. po siguro. Kasi sa enforcement, hindi naman po tayo siguro kailangan. Kasi voluntary Opo, naman po voluntary yun. lang naman po Hanggang siya. monitoring lang po siguro tayo. And then, sa implementation naman, kasama ng IEC. Lahat po. Opo. Ano ba padala kayo Ma'am Kelly ng mga communication sa Opo. barangay, di ba? Pag magkakaroon ng Sipag Earth talaga ni Hour. Ma'am Kelly. Mr. Chair, Yes, Honorable J. Argodola. thank you. Opo. Motion for approval po, Mr. Chair, with the aforementioned amendments sa ordinance namin. Thank you. Second demotion. Thank you din po. Pursuant to the motion of Honorable J. Argodola, seconded by Honorable Lenita Guelas, the proposed ordinance number 04-2026 is hereby approved with amendments at the committee level. Thank you. Next item, Tavi. Last item po sa ato agenda. Proposed ordinance number 05-2026, an ordinance establishing incentives for green buildings with roof deck gardens in the municipality of Bulan, province of Sorsogon, and for other purposes. Ang author po nito ay si Vice Mayor Cheska May Robles. Opo. Ipa-double check ko lang po ha kung may may padara po sila na ano.
Mahulat lang po kita, Sandio, kay dili po kita makaproceed with deliberating any ordinances po kung wala po ang proponent author. Kasi po, sira po ang pinaka-best na makapag-explain po sa ordinansa na insusulong.
For the third item po on our agenda, yung proposed ordinance number 05-2026, an ordinance establishing incentives for green buildings with roof deck gardens in the municipality of Bulan, province of Sorsogon, and for other purposes. Unfortunately po, ang proponent po sa ordinansa po na to si Honorable Vice Mayor Cheska May Robles. I was informed po na nasa Sorsogon po siya. So, on official travel. So, ma-reschedule na lang po kita siguro para mas mayad ang deliberations po nato. Mr. Chair po, Yes, Honorable J.R. Gordola. since nasa official travel po si Honorable Vice Mayor Cheska May B. Robles, motion for deferment po sa ordinance po with regards po sa Project. proposed ordinance number 05-2026, deferment for another schedule of committee hearing po. Second motion. Okay po, pursuant to the motion of Honorable J. Gordola, seconded by Honorable Unita Guelas, the proposed ordinance number 05-2026 is hereby deferred for another set of committee hearing. Tabi. Ubuson mo na lang, Kelly, ang kape. Okay. Maraming salamat po gyapon sa ato resource persons po, Ma'am Kelly, Boss Excel, and syempre po sa mga committee members ko po, maraming salamat po. So, with that being said, our committee hearing po is hereby adjourned.